Fast, focused, and fearless. Here's everything you need to know as you jumpstart your day this Christmas. I'm Pauline Verzosa. Vice President Sara Duterte reminded the public that Christmas is a time for forgiveness. In a video statement, VP Sara said, "Today is a reminder of forgiveness, being open, and loving each other." She added that the birth of Jesus is a message of forgiveness that reflects the unmatched love of God to humanity. This is a shift of tone for VP Sara about forgiveness. Recall that the Vice President said she will not forgive her enemies amid her rift with President Bongbong Marcos. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa, lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Well, fewer Filipinos anticipate a happy Christmas this year compared to last year. According to the latest SWS survey, 65% said they expect this year's Christmas to be happy. Now, that shows a downward trend from 73% in 2023 and 2022. Those expecting a happy Christmas were highest in Mindanao, while the least people are in Metro Manila. Only 10% of Filipinos expect a sad Christmas, while the remaining 26% said they expect Christmas to be neither happy nor sad. Well, families all over the country welcome Christmas with the traditional Noche Buena. And to tell us more about this, we have our mobile journalist, Yeda Pascual, reporting to us live this morning. Hi, Yeda. Good morning and Merry Christmas. Saan ka ba nag-ikot-ikot kagabi? At kamusta raw yung naging Noche Buena ng mga pamilyang nakausap mo? Yes, hi Pauline. Good morning and Merry Christmas sa ating lahat. Ayun nga, Pauline, kagabi nag-ikot ako dyan sa barangay San Dionisio sa Parañaque City at hindi nga alintana ng mga kapatid natin dahil kahit ng panahon ay tinuloy pa rin nila yung pag-celebrate at pagsalubong nga sa Pasko at syempre yung sabay-sabay na pag-Noche Buena. So hindi nga alintana yung sama ng panahon, basta makapagdiwang lang daw sila ng Noche Buena, mairaos. At syempre tinanong ko sila, ano pong plano nyo ngayong Kapaskuhan? Iba sa kanila, kung ganito daw na maulan pa rin ang panahon, baka stay at home muna. Yung iba namang pamilya, baka daw mamasyal sila, manood ng sine. At meron ding iba na nagsabi na syempre, bibisita, magsisimba, at syempre, babatiin ng Diyos at magpapasalamat sa lahat ng biyaya. Yeda, syempre pag sinabi nating Noche Buena, laging nandyan ang mga hamon, ang queso de bola. Pero ano-ano pa yung mga naging handa ng mga pamilyang nakausap mo kagabi? Pauline, sa pag-ikot ko kagabi, napansin ko na medyo simple yung mga handa nga ng mga bahay na napuntahan ko. At yun nga lang, sabi nga lang nila, kahit kaunti lang po yung handa, ang importante, masaya kami at kompleto ang pamilya. O okay na po yun. So mga napansin ko, mga handa, mga pansit, syempre long life, andyan din yung mga ham, mayroong nga puto, tinapay, yan nakikita natin sa TV. So yan lang, simple lang, mairaos lang talaga yung Noche Buena. Yan nga yung maganda rin, Yeda, no? As you mentioned, basta magkakasama, kahit simple, masaya pa rin yung Pasko. But as I reported earlier, no, fewer Filipinos actually anticipated a happy Christmas this year. Mas kakaunti yan compared to 2022 and 2023. Ganun din ba yung nakita mo or masaya pa rin sila? And ano ba yung kanilang mga Christmas wish din? Yes, nga nung pagbisita ko sa kanila, hindi ko inasahan kasi bawat bahay may iba't ibang kwento, may iba't ibang storya talaga. Hindi ko in-expect na merong mga malungkot na magdiriwag ng Pasko, merong nakausap tayo na namatayan ng mahal sa buhay, meron ng isa dyan, naglibing lang daw ng kaanak ngayong Sabado. So kahit na ganun nga yung pinagdaraanan nila, sabi pa rin nila sa akin, tuloy pa rin po yung Pasko, alang-alang sa ibang bata, alang-alang sa ibang mahal sa buhay. Alright, maraming salamat para sa iyong update sa amin. Merry Christmas! That was mobile journalist Yeda Pascual. Let's now take a quick look at today's other headlines. In the Philippine Star, the over 6 trillion peso national budget for 2025 is set for enactment on December 30. The signing of the spending measure by President Bongbong Marcos will coincide with the country's commemoration of Rizal Day. And in business world, the government is planning to borrow 629 billion pesos
from the domestic market in the first quarter of 2025. It seeks to raise 264 billion pesos from the issuance of T-bills and 365 billion pesos via T-bonds. Dumagsa ang mga pamilya sa Luneta Park para magdiwang ng Pasko. Para alamin natin ang latest dyan, makakausap po natin si mobile journalist Francis Orsio. Francis, naku, mukhang maulan ang pagsalubong natin ng Pasko. Kamusta naman ang sitwasyon dyan sa Luneta? Yes, Pauline, kaninang umaga nga, kaninang alas 5 sa pagbukas nitong Luneta Park ay pumungad yung ulan dito sa mga bumibisita at mga turista na magse-celebrate nga ng kanilang Pasko ngayong araw. At ngayon, kung makita natin, talagang tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng mahinang ulan ngayon. At medyo matumal yung pagdagsa ng mga tao. Pero ayon naman sa pamunuan o sa park management ng Luneta, naasahan na mamaya ay dadagsa at dadami pa yung mga bibisita at pupunta nga dito sa Luneta Park para mag-celebrate ng Christmas. Pero Francis, ano-ano ba yung mga activities na pwedeng gawin ng mga magpamilya, magkakaibigan dyan sa Luneta, kahit umuulan? Yes, Pauline, ito dito sa kahabaan ng dito sa may Luneta Park, pero pwede silang halimbawa mag-picnic kasi marami din mga areas dito na pwedeng maglatag ng mga sapin para doon kumain yung mga pamilya. Pero dahil nga maulan, baka medyo mabawasan yung mga ganyang activity. Meron tayong mga nakita din dito, mga nagbibisikleta. May mga pamilya, magkakaibigan, magbabarkada na pumupunta rin dito para nga mag-celebrate ng Christmas. Pero ayun nga, dahil nga maulan ngayon, Pauline, asahan natin na baka medyo yung mga ganyang klaseng activity ay mabawasan dahil dito sa pag-uulan, Pauline. Pero nakikita pa rin natin sa video material mo, marami pa rin o may ilang tao pa rin na pumunta kahit maulan, nagsiselfie, namamasyal. Pero Francis, hanggang anong oras ba bukas ang Luneta Park ngayong Pasko? Ngayong Pasko, Pauline, bukas ang Luneta Park. Kanina mula alas 5 yan ng umaga hanggang alas 11 ng gabi or 11 p.m. At yun nga, hanggang sa 11 p.m. na yan, asahan na dadami pa yung mga tao. Pero may mga paalala naman, Pauline, yung park management ng Luneta para doon sa mga pupunta ka dito kasi may mga ilan na ipinagbabawal sila doon sa mga bibisita. Halimbawa yung mga matutulis na babagay katulad ng kutsilyo at gunting, bawal din yung mga alcoholic beverages o yung mga alak. At bawal din dito yung pagdadala ng sigarilyo o vape dahil bawal nga yung paggamit niyan dito sa Luneta Park, Pauline. Francis, mabilis ang update lang. Kung meron ka, magiging maulan ba buong araw? Ano ba yung forecast natin ngayong December 25? Actually, Pauline, ayon din sa Pag-asa, sa pag-check natin ng report nila, talagang nakakaranas tayo ng epekto ng shear line weather system kung saan nagsasalubungan nga yung mainit at malamig na hangin. Kung mapapansin natin ngayon sa malaking bahagi ng Metro Manila, medyo maulap, makulimlim at talagang nakakaranas ng malawakang pag-ulan dahil sa epekto ng shear line. Naasahan natin, based din sa rainfall advisory, yung light to moderate at yung paminsanan or madalas na pag-ulan na mararanasan natin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, Police. Alright, maraming salamat para sa update na yan at Merry Christmas sa'yo. That was mobile journalist Francis Orsio. Christmas is being celebrated in many ways in many corners of the globe. In the Vatican, the faithful gathered to witness Pope Francis inaugurate the Holy Year by unlocking the Holy Door of St. Peter's Basilica. This is seen as a symbol of hope and redemption. The Pope's message for the Jubilee focuses on forgiveness, unity, and debt relief. Now, over in the Gaza Strip, Palestinian Christians attended the Christmas Mass at the Holy Family Church. But the destroyed walls of the church were not decorated with lights this year. Christmas celebrations in the West Bank and Jerusalem were limited to hymns and prayers. Meanwhile, Syrian Christians in the capital of Damascus also attended Christmas Eve Mass amid high security measures. This is the first major Christian event following the ouster of President Bashar al-Assad. How did you prepare your milk and cookies? Well, because Santa Claus is coming to town. Father Christmas is now on his annual round-the-world trip to distribute gifts and spread the magic of Christmas. Children and adults cheered as Santa Claus boarded his sleigh at Santa Claus Village in Rovaniemi, Finland. Santa bid the crowd a Merry Christmas in various languages, while his elf assistants gave high fives to the crowd. And those are the top stories of the hour. Join us later at 9 a.m. as we continue to monitor the day's biggest stories.
I'm Pauline Verzosa. We are One News. Say